Pero meron po ba kayo na-experience na ginawa nyo na lahat, nakisama kayo? Sabi nga nung iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo, pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga Ay, ibig sabihin kulang ka pa rin sa pakisama. ganun po. Bigyan ko kayo example, ha? Ito, ha? Para masyak kayo. 5 beses ako nagka-COVID. 5 po. 5. 3 lang yung nabalita. Ano po? Nung may vaccine na, yung pang-5 ito. Opo. Yung driver ko, Eddie Mariano, ito, buhay pa si Loco. Opo. Lahat na may COVID ako. Sabi ko, bumaba ka. Ako na magmamani, may COVID ako. Ayaw niya. Sabi niya, boss, may COVID ka. Di mag-face mask lang tayong dalawa. Ipagmamaniyo kita, hindi kita pabayan. Ihati kita sa bahay mo. Opo. Oh, pakisama yun. Ay, grabe po yun. Opo. Malalim. Kung iba, pare, iwanan ka na kagad nun. Sabi siguro, mamatay ka na. Di ba? Ganun lahat ang kasama ko sa bahay. Kahit may COVID ako, masama ang katawan ko. Yung katulong ko sa bahay, papasukan na ako nun, dadalhin pa ako ng gamot o kung ano. Ay, yung nurse nga dito sa opisina namimilit pa, gusto ako bantayan sa bahay. Sabi ko, loko ka ba naman? May COVID na ako, dito ka lang. Di ba? Ibig sabihin, pakisama yan. Opo. Matindi po yan. Sobrang lalim na pakikisama. Doon po sa mga nanonood sa atin, na sabi nyo nga, hindi naman pinapangarap, magtrabaho ka lang. Ano po yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Kasi ang napapansin ko sa mga marami, hindi po kakaunti ito, na sabi nga nila, kaya mahirap, ganitong mag-isip, o kaya ganitong mag-isip dahil sa mahirap. Kayo nga po, naranasan nyo yun mula sa mababa hanggang sa lumaki. Ano po ang paraan para umunlad sa buhay, yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Huwag mo pag-interesan yung ari ng ibang tao. O di solve ka na. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo, o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. You will have more opportunities. Opo. Ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at mangoonsi ka, hiwasan ka ng mga kadil mo. Totoo po yun. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Hindi na baling hindi sila masyado matalino, o hindi sila masyado magaling, o hindi sila masyado masipag. Importante, etong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok to Samar. To Allen Leyte. Allen Northern Allen Samar Leyte. pa. Sana makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport. Matapos ko yan. Sana maging very successful yan. At ma-decongest yung Metro Manila because of that. Sana makapag-create ng mas maraming trabaho yung Bulacan Airport. Sana yung Central Luzon lalong umasenso dahil nandun yung airport ngayon sa Bulacan. Sana ma-solve natin lahat ng baha sa Bulacan at Pampanga. Sana makapagtayo tayo ng mas maraming poultry farm para sa ganun maging self-sufficient tayo sa food security. Sana makatulong tayong makaproduce na mas maraming pagkain para yung mga kababayan natin can easily afford ng mga pagkain kailangan nila. Napakarami pa noon. Parang pangarap po ng isang presidente yan. Presidente lang ng gas station to. Tayo naman, trabaho lang tayo ng trabaho, araw-araw. Wala tayong tigil magtrabaho. Kamukha niyan. At the moment, we are building 10 mega poultry farm. Each poultry farm is 80 million birds per year.
So that's 960 million birds. Eh yung manok na ganito malalaki, more than 2 kilos yun eh. 2.5 kilos each. About 2 billion kilos additional yan per year. With that, you will have a lower price of chicken products, poultry. Tsaka gagawin ko yan, ready to eat, para hindi makalaban yung mga maliliit na poultry farms. Kasi pagka lahat yan ibebenta sa wet market, eh baksak ang presyo, maapektuhan yung mga chicken farmers natin. Opo. Ano pong timeline nyo doon? Tuloy-tuloy. Ngayon po, yung nasa Davao, Santa Cruz, Davao, nakagawa na ng first 20 million birds. Next niyan, bigyan ko sa iyo 10 lugar niyan. Pangasinan. Opo. Bataan, Locanin. Bulacan, Bulacan. Sariaya, Quezon. Sorsogon. Cebu. Davao, Santa Cruz. Cagayan de Oro. Zamboanga. Yung isa, sana Pagadian. Kung saan pa mas nangangailangan ng poultry products. Very promising is Negros, Oriental or Occidental. O Iloilo is also very promising. Doon sa Iliganis, Iloilo. Ibig sabihin, we keep on fine-tuning kung saan, baka mas marami na rito masyadong production, bababa ang presyo, maapektuhan ng farmer. Hindi natin lalakihan dyan. Opo. Ililipat natin iba-ibang capacity kung saan-saan. Para sa ganun, very important, pag nagtatayo ka ng maraming negosyo, iniisip mo, huwag natin maapektuhan ng mga liliit na farmers. Opo. Ngayon po, mataas ang presyo ng bigas, mataas ang iba pang presyo ng bilihin. Sabi nyo nga, ang gusto nyo, ma-afford siya ng tao. Tama bang direksyon ng presidente sa agriculture? Hindi ko gusto i-comment yun, ha? Opo. Ako naman sa akin, basta on my own small way, I will keep on producing high-quality, low-price poultry products. Sana in the near future, if I will have an opportunity to study how to help bring down the price of rice. Kasi, palagay ko, ang kulang natin sa Pilipinas is post-harvest facilities, eh. Napansin ko kasi sa probinsya, di ba pinapatuyo yung mga palay sa kalsada? Opo, opo. Ilang percent ba nawawala sa ganun? Sa pag dinadry mo sa kalsada yan? Siguro, 20%. Mga ganun po. If we are producing 15 million tons per year of rice, and you're losing 20%, di mga 3 million yun. Ganun na, opo. Yung 20% na nawawala, baka mabuting itayo natin yan ng mga post-harvest facilities, kamukha ng dryer, Opo. palay silo, and more efficient rice mill. Siguro, yun ang para sa akin, pinaka-priority dapat. Hindi na tayo mag-i-import no. Kung yun lang nasasayang na yung po na binanggit nyo, mapapakinabangan. Ano? Pero alam nyo, mga kababayan, marami na rin porsyento ng mga Pilipino ang kumakain ng ibang produkto. Because of McDo, Jollibee. O tinan mo, ano ba kinakain mo pagpunta mo ng Jollibee? Hindi naman kanin yun, Madalas kumakain ka, spaghetti, O tinapay, di ba? Opo. Di galing na yun sa wheat. Opo. Ibig sabihin, because of the advent of yung mga fast food din. Mga fast food. Marami na tayo mga kababayan na kumakain ng sandwich, spaghetti. Tingnan mo yung mga instant noodle. Di ba? Very, very famous na yung instant noodle. So, I think marami na rin mga kababayan natin na umaalis sa pagkain ng bigas. Opo. Liliit ang consumption natin pag nagkataon. Hindi na siguro lalaki yung volume ng consumption. Dapat. Kasi marami na nagsuswitch sa ibang produkto, no? Opo. Kumusta po ang health nyo? Nako, maswerte naman talaga ako. Siguro dahil simpleng pagkain yung kinakain ko. Maayos naman yung health ko. Ang kinakain ko lang laging kaperasong isda. O sabaw. O isang cup na rice may kasamang sabaw. Mura nga raw ako pakainin. At tuwing umaga, 2 itlog o 3 itlog. So, good health. Opo. So far, wala naman problema. Alta presyon po, wala kayong ganun? Wala naman problema. Ganun po. Of course, marami din ako kasalanan ginawa nung araw. Nung bata tayo, non-stop yung sigarilyo natin.